Dahil sa walang tigil na pagtaas nga ng presyo ng mga bilihin, muling iginiit ng Trade Union Congress of the Philippines ang petisyon nilang dagdag sahod. 320 pesos ito across the board. Maliban sa dagdag sahod, kailangan din ng 500 pesos or hinihingi rin nila mula sa gobyerno na bigyan ng 500 pesos na monthly subsidy ang mga minimum wage earner. Nang ihain ng PUCP ang petisyon, nasa 5.2% lang ang inflation noong Hunyo. Ngayon, nasa 6.8% na. Pero sa 5.2% inflation rate, halos 80 pesos na ang nawala sa purchasing power ng minimum wage earner o ang nawala dun sa 500 pesos na minimum wage na kinikita ng isang trabahador. Kaya hindi raw pwede ang sinasabi ni Labor Secretary Silvestre Bello na hindi bababa sa 20 pesos ang dagdag sahod. Sa 20 pesos, hindi pa nga nare-recover ang nawala sa purchasing power. Kanina sa press conference ay hiningi rin ng TUCP ang resignation ni DTI Secretary Mon Lopez dahil sa kahinaan umano ni Lopez, hindi na na-monitor ng maayos ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin. Wala pa tayong reaksyon ni Secretary Lopez kaugnay nito. Pero ayon kay Attorney Ana Dione, ang chairperson ng Regional Tripartite and Productivity Board, masyado pang maaga para masabi kung magkano yung magiging dagdag sahod. Magkakaroon pa raw ng mga konsultasyon at pag-collate ng mga computations mula sa iba't ibang sektor, kabilang na ang computation na inihain ng TUCP. Pero sinasabi niya na within this month, meron ng desisyon para sa dagdag sahod para lamang sa mga manggagawa ng NCR. Maraming salamat, Maki Pulido.